Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nandito nag-aabang ng mga reading ko. So welcome to my channel sa mga new subscribers at hindi pa nakapag-subscribe. Hope you like what I'm doing here. Hope you subscribe my channel. Anyway, so this is another general love reading. I will going to pull oracle card first. Okay? Titignan natin yung situation. Kaninong story to, sino maka-resonate nito, tignan natin. Bubunot tayo ng isang oracle card for our reading tonight. Desire, desire, okay. Chemistry, lust. So let's see what is this. What is happening? Desire, lust, as chemistry. So what is this? What is happening right now? Oh, okay. Oh, meron talagang attraction dito. So, feeling ko itong person na to, naiipit siya sa sitwasyon between you and a commitment here or another relationship. Pero, this person is very obsessed with you. Obsessed siya sa'yo, like physical and as chemistry. So sobrang into you siya, and gusto niya din talaga na makasama ka, to have a relationship with you. Etong person na to, feeling ko meron siyang someone, pero gusto ka din niya talagang makasama. May nararamdaman din siya sa'yo except sa lust. Is very much into you, very attracted on you, this person. Kaya lang this person kasi is betraying you. So could be, I don't know kung alam mo to, niloloko, parang meron din siyang commitment, okay? And sobra siyang into you. Okay, so hindi ko alam pwede bang sabihin dito yung baka hindi tatanggapin yung video ko. Basta alam nyo na yun. Kasi parang gusto niya, ayaw niya na mag-cut yung connection ninyo. Parang gusto niya pa na magpatuloy pa din kayo kahit ganun yung mga ginagawa ninyo lang. Gusto niya talaga na magpatuloy pa din kayo. Let's see. More. Alam mo, kumbaga nakukonsensya naman siya sa ginagawa niya. Pero happy siya sa'yo. Masaya siya sa'yo kahit ganun yung nararamdaman niya. So somehow minsan nadidisappoint siya sa sarili niya kasi nare-realize niya naman kasi minsan na mali talaga yung ginagawa niya. Pero nakikita ko kasi dito, alam niya din kasi, alam niya walang patutunguhan din to, pero sobrang obsessed siya sa'yo, especially through that, making love with you, something ganyan. Alam niyang wala din patutunguhan to, and you are really part of the option dito, between you and the person that he is with talaga. And kaya lang andun siya sa point na meron talaga siyang either asawa ba siguro to, na asawa kasi this is a couple, King and Queen of Swords.
Kaya alam niya talaga na aalis din siya sa'yo. Pero hindi siya nakatulog sa gabi thinking about you. Very obsessed ang person na to sa'yo. Nagagandahan talaga siya sa'yo. Gusto ka talaga niya, as in nasa sexyhan siya sa'yo or something ganyan. Kaya hindi ka niya maiwan. Hindi ka niya maiwas-iwasan. Alam niyang mali yung ginagawa niya at nakukonsensya na siya, pero happy siya with you. So tignan natin ikaw, ano ba yung feeling mo sa taong ito? Ano yung feeling mo sa person na to? Nahulog ka na sa kanya. Parang mahal mo na din siya. And feeling mo din na willing din siya to move forward towards with you. Feeling mo parang connected kayong dalawa or compatible talaga kayong dalawa, na magkakaroon kayo ng balance connection na dalawa. Pareho kayong gusto, pareho ninyo gusto yung isa't isa, yung mga ginagawa ninyo, pareho ninyong gusto to. So, andun siya sa point na minsan nag-iisip din siya. Minsan, ikaw, minsan nag-iisip ka din. Minsan hindi mo din alam kung pagpatuloy mo ba to or not. Hindi mo din alam kung yung nararamdaman mo, same ba yung nararamdaman niya para sa'yo, or yun lang yung habol niya sa'yo. Or you really wanted to talk to this person about serious commitment na talaga. You really wanted to. Kasi parang iniisip mo dito, kung hindi ka din na seryoso sa akin this time, kumbaga yun lang yung habol mo, aalis na lang ako. Parang ganun. Kasi namahal mo na siya, nahulog ka na sa kanya. At gusto mo na talaga na kumbaga magkaroon na kayo ng seryosong relasyon. Na magkaroon na kayo ng kumbaga commitment din. Yun yung gusto mo na mangyari. Ayaw mo na pagsamantala to. Ayaw mo na maghiwalay kayo. Pero gusto mo i-clear sa kanya kung willing din ba siya. Para of course, gusto niya seryosohin na to. Kasi kung hindi din siya willing, then aalis ka din. Yun yung feeling mo dito. So, let's see. Pasensya na sa ingay, ah. Ano ba yung plano ni person towards you? Ay. Alam mo, mahal ka din niya. Pareho kayong nang nararamdaman. So, pareho kayong nang nararamdaman, pero alam niya, naiipit siya sa sitwasyon talaga. Parang hindi siya makagalaw. Paano siya maging proud sa'yo, sa mga kilala niya, sa family niya, or ano man. Kasi meron nga siyang commitment, or either kasal ba siya, or may kalibin ba siya, something like that. So, and isa pa dito, mahal ka niya, pero alam niyang niloloko ka lang niya. Kumbaga, alam niyang masasaktan ka. Nahulog na siya sa'yo, pero alam niyang masasaktan ka. So, ano man pwedeng mangyari. So, medyo napapa-challenge talaga siya dito. Napapalaban siya dito sa mga nangyayari. Kasi alam niyang unfair siya sa'yo at ayaw niyang mararamdaman mo yun. Nako-confuse na talaga siya dito, sa totoo lang. Minsan, ayaw niya, naiisip niya na gulo lang yung
pinapasok niya. Minsan gusto niya na lang umalis silently. Ayaw niya ng gulo. Ayaw niya ng away. Na baka if ever mamalaman ng other person na to, tapos magkaroon ng gulo, magkaroon ng away. Ayaw niya mangyari yon. Ayaw niyang madamay ka sa sitwasyon na ganito. Mahal ka niya. Willing talaga siya na to offer you love. Seryoso siya dito. Gusto niya nga magseryoso. Kaya lang, the thing here is nga, nabibigatan siya, napapa-challenge na siya dito kasi nga, meron siyang, I think, family or marriage siya. Dito siya nahihirapan kasi, yun nga, syempre, sino madamang hindi mahirapan? Plano niya pa din talagang umalis. Plano niyang umalis. Let's see. Ang plano mo naman dito is to talk to this person, to clear out ano ba talaga yung nararamdaman mo. Hanggang dito lang ba talaga tayo? Kasi parang andun sa point na alam mo naman na parang nasasaktan ka na sa nangyari, or ayaw mong masaktan kung sakali man kasi mahal mo na siya eh. Parang nagsiselos ka na din. Nagsiselos ka na, gusto mong palagi na lang siya nandyan sa'yo. Feeling ko nung una hindi ganito kayo eh. Hindi kayo ganito. Parang feeling ko nung una, andun lang talaga kayo sa, ito lang. Like, last, making love or mga ganun lang mga bagay. Pero, nahulog kayo sa isa't isa until sa point na gusto mo na seryosohin na natin to. So the thing here, siya hindi niya alam anong gagawin niya, paano kita seryosohin na meron akong someone, meron akong either family, may asawa ko or something. So ikaw kumbaga nagkaroon sa'yo ng disappointments, parang feeling mo nawawasak ka or nag-failed yung connection ninyo. Sa totoo lang, wala ako nakitang relationship sa inyo. Ang nakita ko dito, yun lang ang meron, konektado kayo sa ganong sitwasyon. Pero mahal mo na siya, mahal ka na niya. Wala lang pa ako nakitang relationship dito. So, hindi ka din sure na parang mag-proceed ba siya sa'yo. Feeling ko nga nalobat ako. Feeling ko nga dito ang nararamdaman mo is like nadijuggled siya between you and the wife, could be. Parang ganon. So, you felt na parang nadijuggled siya dito. Hindi niya alam anong gagawin niya. Naramdaman mo din yun sa kanya. Naramdaman mo din sa kanya na baka hindi talaga din ikaw yung pipiliin niya, na baka yun talaga yung habol lang niya sa'yo at iiwan ka din niya. At thinking about that, nasasaktan ka na. Kaya gusto mo i-clear to sa kanya. So, let's see. Ano yung pwedeng gawin ng person mo dito? Ano yung pwede mong gawin? Anong pwedeng gawin ng person mo dito sa connection na meron kayo na to?
ang gagawin niya dito is alam niyang mamimiss ka niya, pero hihiwalayan ka niya. Kumbaga, titigilan niya to. Ito mga ginagawa niyo. Alam niyang mamimiss ka niya talaga, pero titigilan niya to. Kasi parang mas priority niya ata yung pagiging tatay niya or yung family niya. Mas priority niya, especially talaga yung, I think, yung mga anak niya or anak niya. Yun yung concern niya talaga dito. Parang andun sa point na kailangan niyang bitawan ka para sa kanila. And gusto niya siguro dito na mag-move on ka din, na hanapin mo din yung tamang tao na para sa'yo talaga. Kasi feeling ko, you are dealing with a matured person. And you are a younger one. So, yun yung, I don't know, yun yung na-visualize ko. You are a matured, this person is a matured person and you are younger than this person. And parang gusto niya din na hanapin mo din yung happiness mo. At baka hindi, wala sa kanya to. So, kumbaga hanggang ito lang talaga yung sa inyo. And since napunta na kayo sa point na seryosohan na to, nahulog na kayo sa isa't isa, and siguro naisip niya na hindi pwede to. Siguro nung una, hindi ko kayang mawala siya kasi nahulog ako sa kanya. Pero parang nakita ko dito na parang magde-decide pa rin siya kasi mas importante sa kanya yung mararamdaman ng either mga anak niya or anak niya. So, alam niyang magiging unfair siya sa'yo. Alam niya yun. Pero nagkaroon sa kanya dito ng awakening na mali talaga yung ginagawa niya. So, kakausapin ka niya about this. Kakausapin ka niya. So, tutuldukan niya to. Ito mga nangyari sa inyo. Kahit mahal ka niya. Handa siyang, kumbaga, isacrifice yung nararamdaman niya. Na magiging cold na yung connection ninyo, magiging empty. Handa niyang gawin yun para matigil na din to, para hindi ka na din mahirapan, hindi ka na din masaktan, at hindi ka na din aasa, parang ganun. Ayaw niya kasi yung nasasaktan ka. Paano pag, diba kanina sabi ko, paano pag nagkaroon ng clarity to doon sa isa, so mas mapapahiya ka. So ayaw niyang mangyari yun, ayaw niyang masaktan ka. So kaya ito yung naging desisyon niya. Ito yung gagawin niya. So anyway, I can see Capricorn, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces, fire signs, Aries, Sagittarius, Leo, Aquarius, might be Aquarius, Gemini, Libra, Sun, Moon, Rising, Venus. So anyway, ikaw naman, ano kayang magagawa mo sa desisyon niya na to? Anong pwedeng gagawin mo? Anong pwedeng mararamdaman mo? Anong mangyayari sa'yo? Let's see. Paghihilom ka din dito. Mag-healed ka from this connection. So, yung pipiliin mo na lang din na maghilom. Pero, alam mo yung hoping ka pa din siguro sana ako yung napili. Sana nagpagkaroon tayo ng new beginning. Na hoping ka pa din na sana pabalikan ka din niya. Kumbaga, magparamdam siya ulit sa'yo if ever man. Kasi hoping ka talaga na magkaroon kayo ng new beginning na dalawa. Kasi ang nakita ko dito, inamin niya sa iyo na mahal ka talaga niya, and he is obsessed with you, especially with this desire, with what are you doing, dalawa, ano man meron sa inyo. So you are really hoping na hindi ka niya pa din kayang iwan, you are hoping na babalik pa din siya, na ma-realize niya na mag-offer siya sa'yo ng new beginning. Yun yung gusto mong mangyari. Yun yung in-expect mo or hoping mo dito sa sitwasyon na to.
Pero sobrang gumulo din to sa isipan mo, sa totoo lang. Sobrang gugulo to sa isipan mo. And syempre masaktan ka. You felt din na niloko lang pala niya ako. Parang ganun. Maramdaman mo din yun na hindi pala siya totoo sa akin. Yun lang pala talaga yung habol niya sa akin. Kumaga somehow hindi mo maintindihan na kailangan niyang pumili, kailangan niyang gawin yun para sa mga anak niya or sa pamilya niya. Somehow, mas dahil nasasaktan ka, hindi mo maintindihan yun. Ang maintindihan mo dito na niloloko ka or niloko ka lang pala talaga niya. Na yun lang pala talaga yung habol niya sa'yo. So, masasaktan ka kasi kumbaga naisip mo na nag-expect ka na or nag-hope ka na somehow na mag-offer na siya sa'yo ng serious commitment. Kasi sa pinapakita niya sa'yo, sa pinaparamdam niya sa'yo, especially while you are making love, is you feel or you felt na into you talaga siya. Mahal ka niya. Sinasabi niya yun sa'yo na mahal kita, gusto kita lagi makasama, I'm very much obsessed with you, I'm very much into you. So you are hoping na hindi ako bibitawan nito kasi hanap-hanapin ako nito Pero yun yung ginawa niya. So siyempre nasaktan ka. Parang nakaramdam ka na yun lang pala yung habol niya sa akin. Parang ganun. Pero meron pa din kahit pa paano, parang naisip mo pa din na babalikan din siguro ako nito. Siguro hindi ako nito matiis. Parang ganun. So tingnan natin anong pwede mangyari sa relationship niyo. Anong pwedeng mangyari? Okay, so magpo-focus na talaga siya doon. Sa marriage niya, sa responsibility niya, sa priority niya. So, hindi na talaga siya magiging sure about sa inyo. Hindi na siya magiging sure. Kumbaga, doon na siya magpo-focus sa trabaho niya, sa stability niya. Parang wish niya na lang din talaga na makamove on ka at makahanap ka ng tamang tao para sa'yo. Yun na lang din talaga. Bibitaw talaga siya dito. Kasi I think, feeling ko, ayaw niya talaga na mag-aaway sila at ayaw niya na mapabilang ka sa away nila. Kung magiging dahilan ka kung bakit sila nag-away. So, ayaw niyang mangyari yun sa'yo. Na sinaktan ka na nga niya, ganun pa yung mangyayari sa'yo. Ayaw niya mangyari yun. Kaya, magpatuloy na talaga siya dito ng pag-move on. See, this person will going to choose to have a new beginning, have a changes in his or her life. Mag-focus na siya into where he is right now. Dito na siya mag-focus. Though somehow, syempre mamimiss ka niya. Mamimiss ka talaga niya. Iisipin ka talaga niya. Hindi ka niya makalimutan, kumbaga. Hindi ka niya makakalimutan. Mako-confuse siya dito. Dahil minsan makakaisip siya ng balikan ka. Maiisip niya talaga to. Pero ang ano nga niya is ayaw niya din ng gulo. Ayaw niya ng away. And gusto niya na din na makamove on ka. Gusto niya na din na you will going to rebuild yourself na din. And maging happy ka na din kung nasaan ka ngayon. Siguro hindi din to madali para sa kanya na makamove on. Pero parang minsan may isip nga niya na baka balikan ka ulit, nalolokohin niya na lang to. Pero hindi niya, feeling ko, hindi niya gagawin to. Kumbaga nasa isipan niya lang yun kasi sobrang mamimiss ka niya. Mamimiss ka talaga niya. Hindi ka maaalis sa isipan niya.
And but then, okay, nakapag-decide naman na talaga siya dito na ayaw niya na yung maging kumbaga maging unfair sa relationship or sa marriage na meron siya. Kaya magpatuloy-tuloy na siya. Kasi kung sakaling babalik siya sa'yo, alam niya pa din na mali yun. Alam niya din walang kahantungan din yun. Kaya ang gagawin niya dito is magpatuloy na lang at gusto niya din na makita kang maging masaya at makamove on na din. Kaya nga sabi ko, itong reading na to is for you are dealing here with a matured person and you are a younger one. Yun. That is my reading for you. Thank you and